Nakatanggap si JD ng tawag mula kay Mami Remedios. Tinanong siya nito kung maaari siyang bumalik sa ospital. Pumayag agad siya. Nasa labas ito nagsilid ni Tony nang dumating siya. Mabilis na nilapitan niya ito. "Bakit po, Mami?" Agad na usisa niya. "May donor na raw para kay Tony. Kung tatanggapin daw namin dapat siyang operahan within 48 hours. Tatawag daw sila in 2 hours para makapagdesisyon kami dahil kung hindi namin tatanggapin, may nakasunod kay Tony para maoperahan." "Tinanggap niyo po ba?" "Hindi pa. Hindi ako makapagdesisyon. Natatakot akong may mangyari kay Tony sa biyahe." "Ano sa palagay mo?" He was overwhelmed by her trust in his judgment. Ngunit batid niyang hindi siya kapamilya ng mga ito. "Ano ho ang sabi ng mga kuya niya?" "Hindi rin sila sigurado. Pare-pareho kaming natatakot. Siguro normal lang ang ganon. Ilan buwan po tayong naghintay sa pagkakataong ito. May ibang mga taong mamamatay na lamang nakahihintay dahil walang donor. Para sa kanila, kung hindi po nyo tatanggapin yung puso ng donor, malamang na hindi na magkakaroon ng next time." He could feel the pressure in his neck, also the fear in his gut. But above all, there was hope. Bumuntong hininga ito. "Yun din ang nasa isip ko." "Alam na po ni Tony?" Tanong niya. Tumango ito. "Ano po ang sabi niya?" "Gusto ka raw niyang makausap." Yun siguro ang dahilan kaya itinanong nito ang opinyon niya. Napatingin siya sa nakapinid na pinto ng kwarto ni Tony. Kapag kuwan ay bumaling uli siya kay Mami Remedios. "Kakausapin ko po muna siya." "Sige, iho." "Hey, pretty." Napatingin si Tony sa bating iyon sa kanya ni JD nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Kasabay niyon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa rin siya makapaniwalang mahal siya nito. Lumapit ito sa kamang kinahihigaan niya. Kapag kuwan ay yumuko ito at ginawanan siya ng halik sa noo. "Kumusta ka na?" Tanong nito. "Okay lang." Umupo ito sa gilid ng kama niya. "So, magpapatransplant ka ba o hindi?" "Ano sa palagay mo?" "I think you're looking forward to it. Sa tagal nating naghintay ng donor at sa determinasyon mong magkaroon ng normal na buhay, kung hindi ka lang naka-admit dito, malamang na nasa eroplano ka na papunta sa Maynila." "Amen." Nakangiting sabi niya. "That's my girl." Proud na sabi niya. "Si Brandon na ang bahala sa mga tickets nyo. Isama mo ang buong pamilya mo pati si Alex. Akong bahala sa pamasahe." "JD," protesta niya. Itinaas nito ang kamay nito para patigilin siya. "Pagkatapos ng operasyon mo, marami kayong pagkakagastusan. Gusto ko lang na makatulong ako kahit kaunti. So just shut up and let me do this, okay? Pero alam kong ayaw mong magkaroon ng utang na loob. Pero wala akong hinihinging kapalit. Kung hahayaan mo lang ako, lahat ng kaya kong ibigay sa iyo ay ibibigay ko." Sa tindi ng nadaramang emosyon ay napaluha siya. "Kung ayaw mo sabihin mo lang, huwag ka lang umiyak." "Tangi, hindi ako umiiyak." Kinuwit nito ng daliri ang luha niya. "Anong tawag mo rito?" Hindi siya makasagot. Patuloy kasi sa pagtulo ang mga luha niya. Hell! Kumuha ito ng tissue paper at masuyong pinunasan ng kanyang mukha. "Tama na yan, tahan na." Oo na, hindi niya maintindihan kung bakit takot sa luha ang mga lalaki. "Umiiyak ako dahil masaya ako, ano ka ba?" He grinned. "Moving forward, magpapasecure ako ng air transport kay Brandon." Nanlaki ang mga mata niya. "Air transport? Helicopter? Bakit? Ayaw mo?" "Syempre gusto. Hindi pa ako nakakasakay sa helicopter." Sa halip na matakot, excitement at antisipasyon ang nadarama niya. "Basta sabihin mo sa mami na mag-empake na. Bahala na si Brandon sa extra expenses." "Hindi ka sasama?" Tanong niya kahit alam niya ang sagot sa tanong niya. "Hindi pwedeng i-delay ang lakad namin ni Ice. Makakabalik din siguro kami after 3 to 5 days. He looked like he didn't want to go, but could not go either." "Saan kayo pupunta ni Ice?"
Hindi sa pinipigilan kita pero hindi ba pwedeng ibang troubleshooters na lang ang umalis? Umiling ito. Nakapangako ako eh. Anyway, sa Japan ang punta namin ni Ice. Tumango-tango siya. At least he looked guilty. Good. Naiintindihan ko. Nagtatanong lang. Hell Tony, hindi mo kailangang sabihin okay lang kahit hindi. Kung galit ka, magalit ka. Hindi ako galit. Disappointed lang ako. Well, medyo masama ang loob ko. Gusto kong samahan mo kami pero alam kong wala naman akong magagawa. Bumuntong hininga ito. I'm sorry. Ayokong umalis pero kailangan. Hindi ko rin pwedeng sabihin ang mga detalye ng lakad namin. Halos narinig niya ang karugtong niyon. I'm not sure if I'm going back home. She was hurt and disappointed that he did not think she was capable of understanding, that he did not trust her to understand. Ngunit pinigilan niya ang sariling magkomento. Lalo lamang magigilty ito at madidistract pa ito sa trabaho nito. Sa klase ng trabaho nito kahit kalahating segundong pag-aalinlangan at pagkalingat ay maaaring ikamatay nito. Sa palagay ko matatagalan si Mami. Wika nito pagkalipas ng ilang minuto. Just like that, the other topic was closed. Ayaw rin niya na sayangin ang oras na magkasama sila. If something went wrong during her operation or if something happened to him, she couldn't have this time with him again. So, anong suggestion mo? Pilyang tanong niya. Take advantage of the situation. In-adjust nito ang pagkakaupo pang maging komportable ito. Kapag kuwan ay dumukwang ito at hinalikan siya sa mga labi. Pagkalipas ng ilang oras ay lumabas si JD ng ospital. He would have to trust the doctors and his friends to take care of Tony in his absence. Ngunit bago siya umalis ay may kailangan siyang gawin upang masiguro ang kaligtasan nito. Mabuti na lamang at ang RAV4 ang dala niya. It was perfect for what he had in mind. Sumakay siya sa sasakyan. He needed to get Mr. Arrow out of the way. At upang magawa iyon, kailangan niyang bumalik sa San Salvador at hanapin ang treasure ng Tanaka clan. Napatuwid ng upo si Ibiki sa loob ng kanyang sasakyan nang makita niya si JD na naglalakad palabas ng ospital. Nagtungo ito sa pinagparadahan ng sasakyan nito. Nawawala na siya ng pasensya rito. Ang tanging pumipigil sa kanya para patayin ito ay ang sabi ni Jean Sama. Hindi raw niyang pwedeng patayin si JD hanggat hindi nito nahahanap ang armor. Kapag nasa kamay niya raw ang armor, maaari na raw niyang gawin ang kahit ano rito. Sumakay si JD sa RAV4. Sinundan niya ito nang patakbuhin niya iyon palabas ng ospital. Kahit hindi niya binalaan si Jean na magaling si JD at hindi ito basta-basta maitutumba, alam na niya iyon. Marami siyang naririnig na mga kwento tungkol sa grupo nito. Iyon ang lalong nag-udyok sa kanya na tanggapin ang trabahong iyon. Gusto niyang mapatumbang isa sa pinakamagaling na mercenaries sa buong mundo. Naiinip na siya. Gusto na niyang makalaban ito. Kapag hindi pa kumilos ito, mapipilitan siyang pabilisin ang paghahanap nito upang magkaharap na sila. Naisip niya ang babaeng kinuhuhumalingan nito na nasa loob ng ospital. Kung sakaling kailanganin, ito ang magiging alas niya. Nakasunod si Ibiki kay JD palabas ng Bacolod City. Hindi siya dumikit dito dahil base sa karanasan nito, madali nitong mahahalata na sinusundan siya nito. Malayo ang biyahe nito. Ayon sa mapang dala niya, papuntang Silangan sila. Hinayaan niyang lumaki ang distansya sa pagitan nila. Hindi naman mahirap hanapin ang pulang RAV4. It was like a damn bacon. Hindi ito nagmadali ngunit hindi rin bababa sa 50 ang takbo ng sasakyan nito. Biglang lumiko ito sa isang kalye. Hindi siya nanibago roon. Wala pa siyang nakitang accurate na mapa ng Negros. Kahit mapa ng Bacolod ay may mga kulang din. Napunan niyang iisa lamang ang daan doon at solo ng RAV4 ang kalsada. Tubuhan ang magkabilang panig ng kalsada. Mukhang private property ang lugar na iyon. Nagpasya siyang maghanap ng matataguan sa kanyang itim na Corolla. Nang maitago iyon sa lilim na magkatabing puno ay saka siya umibis ng sasakyan at tinahak ang direksyong tinungo ni JD. Sa tubuhan siya dumaan.
Hindi siya nahirapang magkubli sa mga tubo habang tinatalunton ang direksyong tinungo nito. Hindi nagtagal, isang malaking bahay ang tumambad sa kanyang paningin. Kinilabutan siya nang makita iyon. Nakakatakot kasi iyon. Hindi na siya nabigyan pa ng pagkakataong patuloy na pagmasdan ng bahay dahil lumabas mula sa front door si JD at ang isa pang lalaki. May bitbit na baol ang mga ito. Binuksan ng mga ito ang likod ng RAV4. Marahil ay customize ang sasakyan dahil naitiklop ng mga ito ang silya sa likuran at naitulak upang maipasok ang malaking baol doon. Na-excite siya nang maisip na iyon ang hinahanap ni Jean. Dahan-dahan lumapit siya sa kinaroroonan ni JD at ng kasama nito. Kailangan niya maghintay ng tamang pagkakataon upang makuha ang baol. Kapag nakuha na niya iyon, malaya na siyang gawin ang nais niya kay JD. Iniliko ni JD ang sasakyan sa isang tagong bahagi ng daan. Ang shortcut na sinasabi ni Aling Maring noon ay nadiskubre niyang nahahati sa dalawa. Ang isa ay daan patungo sa main road habang ang isa pa ay patungo sa villa. Ngunit sa unahan lamang niyon ay may isang maliit na daan patungo sa ilog. Ang ilog na iyon ang nasa gitna ng mga taniman ng mga fruit trees. Bumaba siya sa sasakyan. Nagpalingalinga siya at sinigurong walang tao roon bago siya nagtago sa katawan ng isang puno. Walang ano-ano ay nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Palatandaan ng nakaambang panganib. Nakarinig siya ng kaluskos na sinundan ng click. He leaned towards the tree, twisted to the right so his back was to the other side of the trunk. A second later, there was a dull thud and an arrow stuck where his neck used to be. Muntik na isa loob niya. Mr. Arrow is good. Inilabas niya ang baril niyang isinuksok niya sa harap ng kanyang pantalon. Sa lahat ay ayaw na ayaw niyang makapatay ng tao. Hindi siya nakakaramdam ng kaligayahan sa pagpatay. It always left him with a feeling either regret or an odd sense of relief. Lalo na kapag alam niyang kung hindi niya ginawa iyon ay maraming ibang nasaktan. But he wished he would not have to kill anyone today. Oy! Sigaw niya sa Hapones sa lalaking nais siyang gawing shish kebab. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng gamit ang salitang Nihongo. Natitiyak kung kilala mo na ako. Kaya kung hindi mo mamasamain, pwede bang malaman ko kung ano ang pangalan mo? Alam kong pagkatapos nito isa lamang sa atin ang makakaalis dito ng buhay. Han Ibiki. Sagot nito. Walang personalan ito, Altamirano. Nasa iyo ang kailangan ko at alam kong hindi mo ibibigay iyon ng gano'n na lamang. Base sa direksyong pinanggagalingan ng tinig nito, nasisiguro niyang nagtatago ito isa sa mga puno sa gawing kaliwa niya. Paano kung sabihin kong handa kong ibigay iyon sa'yo? Tanong niya. Kapag kuwan ay mabilis na lumipat sa kabilang puno at sa kasunod pa niyon upang hindi nito matunton ang lokasyon niya. Mukhang nag-iba rin ang pinagtataguan ito dahil mas malapit na ang pinanggagalingan ng boses nito nang muling magsalita ito. Nasaan ang challenge doon? Isa pa alam kong kahit pagbigyan mo ako ngayon, hindi ka matatahimik hanggat hindi tayo nagkakaharap uli. Pareho nating ayaw ng komplikasyon. Iyan ang rason kung bakit determinadong akong tapusin ito ngayon. Nag-iba uli siya ng pwesto. Mas malapit na rito. Sa kalkulan niya 5 puno ang distansya nila. It seemed they were both biding their time and did not like taking necessary shots. Kapag nagpaputok ako, siguradong ilang minuto lamang ay mapapaligiran tayo ng taga rito. Kung gusto mo sa totoong laban, hand-to-hand combat na lang tayo. Interesanteng proposisyon, sabi nito. Mas lumapit pa ang tinig dito. Pero kapag natamaan kita, ng kahit isang pana lang, siguradong hindi ka na mabubuhay. Pasasalamat ko yun dahil sa pag-freeze mo sa mga credit card accounts ko. Okay din, so be it. Napangiti siya. Alalahanin mo lang ang sinabi mong hindi ka magmimintis ng 2 beses. You've had your second chance, Ibiki. Let's hope your third one doesn't stuck. His senses were in a battle mode. He could hear just about everything and take in every minute detail. He could even feel the blood rushing in his veins and his heart was pumping a steady rhythm. A calmness settled over him
as it had since he had and the other troubleshooters had first stared at death in the face a long time ago. He was ready to die here, now, but he would be damned if he didn't put up a good fight. Puting dingding, amoy ng gamot at antiseptic. Tunog ng aircon at ang mayat-mayang pagsasalita ng babae sa speakers. Maiba man ang lokasyon at ang mukhang nakakasalamuhan niya. Halos pare-pareho ang itsura ng mga ospital. Sa 30 taong pabalik-balik ni Tony roon, ngayon na lamang siya nakadama ng magkahalong antisipasyon at takot, ng pag-asa kasabay ng pag-aalala. Kahit naging routine procedure na ang heart transplant, hindi pa rin maiwasang may mga pagkakataong nire-reject ng katawan ng pasyente ang organ at nagkakaroon ng mga komplikasyon na malimit ay nauuwi sa kamatayan. Sa kabilang banda, ang procedure na iyon lamang ang tanging makapagbibigay sa kanya ng panibagong buhay kapag naging matagumpay ang operasyon. Magiging halos normal na siya. Hindi na siya magiging pabigat kay JD. If he doesn't die doing what he does first, anong kontrabidang bahagi ng kanyang isip? Huwag kang mag-alala. Pagkalabas mo, may brand new second-hand heart ka na. Wika ni Brandon. Nakatayo ito sa gilid ng kanyang kama. Napangiti siya ng mapakla. Hindi iyon ang inaalala niya. Please let him be safe. Tahimik na dasal niya para kay JD. Ipinatong ni Brandon ang kamay nito sa kanyang kamay. Huwag mo siyang alalahanin. Masamang damo yon kaya mahirap patayin. Saka kasama niya si Ice. Malamang bukas nandito na uli ang ugok na yon. He just confirmed her thoughts. Delikado nga ang pinuntahan ni na JD at Ice. Saan ba sila nagpunta? Bakit kailangang si JD? Hindi ba pwedeng iba? Hindi sumagot si Brandon. Alam niyang pinagbawalan itong magsalita. Sandali ha. Tatawagan ko lang si Nolly. Paiwas na sabi nito. Pinandilatan niya ito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kapag hindi ka nagsalita, hindi ko ako magpapa-opera. Banta niya. Ngumiwi ito. Wag naman. Nagpakahirap si JD na maihanap ka ng donor. Brandon, please. Pakiusap niya. Papatayin ako nito ni JD. Kapag namatay ako, ikaw magpapakain sa mga anak ko. Natawa siya. Brandon, magsasalita na yan. Oo na. At ikinuwento nito sa kanya ang lahat ng ginawa ni JD para sa kanya. Nang matapos ito sa pagkukwento ay nakadama siya ng paninikip ng dibdib. Samut-saring emosyon ang sumasalakay sa kanya. Hindi niya alam kung magpapasalamat siya kay JD o sasakalin ito. Pumikit na lamang siya at umusal ng panalangin. Diyos ko, tulungan po ninyo sina Diego at Ice. Mahal na mahal ko po si Diego at kaibigan ko po si Ice. Hey! Untag sa kanya ni Brandon. Dumilat siya. Thank you for telling me. No problem. Siguruhin mo lang na nandun ka para ipagtanggol ako kapag pinagtangkaan ni Diego ang buhay ko. Sure, natatawang sagot niya. Nagpalingalinga siya. Nasaan ang doktor? Ang tagal. Excited na akong maoperahan. Ikaw lang ang taong excited na maoperahan. Nagkatawanan sila. Sumilip si JD mula sa likod ng malaking katawan ng punong mangga para malaman niya ang kinaroroonan ni Ibiki. Mataas na ang araw. Kapag ganoon, lahat ng bagay ay gumagawa ng anino. Wala siyang anino. Nakatago iyon sa anino ng mangga. Ngunit si Ibiki na nakaharap sa kabila ay may manipis na anino kung saan ito nakadikit sa puno. Nakikita niya ang hugis ng siko nito at kamay na may hawak na crossbow. The guy was left-handed, but he did not discount the possibility that he could have a gun in his right hand. Tinungo niya ang punong may 5 metrong distansya mula sa kanan nito at hinugot ang maliit na punyal na nakastrap sa kanyang binti. He would have to make this fast. Sumandal siya sa puno at huminga ng malalim. Time to deal. Sinilip uli niya ang kinaroroonan ni Ibiki. Kapag kuha na itinutok niya ang barilya sa punong nasa kanan nito at kinalabit ang gatilyo. Bumaon ang 2 bala sa katawan ng puno. 1 segundo pagkatapos niyon, lumabas ang kanang kamay ni Ibiki mula sa likod ng puno at nagpaputok ito ng 3 beses. Kasabay ng pagpaputok nito, lumuhod siya at nagpaputok ng baril gamit ang kaliwang kamay niya.
Ginamit niya ang kanang kamay niya para sa pagbato ng punyal. Unlike Ibiki, his knife-throwing arm hardly missed. Bumaon sa braso nito ang punyal at nabitawan nito ang baril. Tinakbo niya ang kinaroroonan nito habang pinapuputukan ito ng baril. Sa kaliwang bahagi ng puno siya umatake dahil nasa kaliwang kamay nito ang crossbow. Bago pa makapihit sa kanan ay dinakma niya ang kaliwang braso nito at tinutukan ito ng baril sa leeg. He stretched his arm out to establish control so the guy could not go anywhere. I suggest not to make any sudden moves. My trigger finger is itchy. Tinawagan niya si Ice. Maya-maya pa ay dumating ito. May dala itong plastic security seals. Tinalian nito niyon ang mga kamay at paa ni Ibiki. Kapag kuwan ay dinala nila ito sa RAV4. Bago kita ipasok, baka gusto mong sabihin sa amin kung nasaan si Jean at kung saan niya itinatago ang anak ni Akira. Hindi ko alam kung saan niya itinatago ang bata at kung alam ko man hindi ko sasabihin sa'yo. Sagot nito. Fine, have it your way. Binuksan niya ang backseat ng RAV4. Kahit ipakulong mo ako, hindi titigil si Jean. Sama hanggat hindi niya nakukuha ang armor ng clan. Ipapahamak mo lang ang mga taong malalapit sa'yo. Napatingala siya sa langit. Saan mo ba gustong sumakay, Ibiki? Sa backseat o sa trunk? Sana ipinatay mo na lang ako. Kapag nakawala ako rito, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo at sa mga kaibigan mo, lalong-lalo na sa babaeng nasa ospital. Nainis siya dahil sa sinabi nito. Trunk it is then. Sinenyasan niya si Ice na buksan ang trunk. Nanlaki ang mga mata ni Ibiki nang makita ang baul. Iyan ang lagay ng armor ng clan? Nope. This is where you go into. Sinenyasan uli niya si Ice. Binuksan nito ang baul. Nalaglag ang panga ni Ibiki nang makitang walang laman iyon. Nasaan ang armor? Tanong nito. Doon pa rin kung saan iyon nakatago. Nginisihan niya ito. Nang matantong na isahan niya ito ay pinagmumura siya nito. Bilang ganti, binuhat niya ito at ipinasok sa baul. At para matigil ito sa pagmumura ay inundayan niya ito ng suntok sa sikmura. Lumupaypay ito. Japan. Alam mo na kung saan ka dadaan? Tanong ni JD kay Ice. Tumango ito. Nakatago sila sa likod ng mga kakahuyan malapit sa isang lakeside restaurant. Dahil mag-aalauna na ng madaling araw, walang ibang tao roon maliban sa ilang kalalakihang nakabantay sa paligid. Hindi na nila kinailangang gulpihin si Ibiki para sa impormasyon. Pinadalhan sila ni Jean ng ransom note. Hawak daw nito ang anak ni Akira. Bakit nga uli kita sinamahan dito? Tanong ni Ice. Maingat na ikinasa nito ang kalibre 45 baril upang hindi makalikha ng ingay. Isinuksok nito iyon sa holster na nakastrap sa hita. At inilabas ang isang modified revolver na tranquilizer ang bala. Bumungis-ngis siya. It's for a good cause, sabi niya. Kapag kuwan ay hinila ang bonnet nito para matakpan ang mukha nito. Jeez, next time remind me to shut up. Inabutan siya nito ng isang revolver na katulad ng hawak nito. She was a walking armory, the best partner a guy could ask for. Hinihintay nilang dumating si Akira na siyang magdadala ng mapa. Ipagpapalit nila iyon para sa anak nito. They were there to make sure nothing would go wrong. But the problem with things like those was that something always went wrong. Nakangiting ilabas ni Ice ang isa pang tranquilizer gun. Diego, ipangako mong hindi ka mamamatay. I'll try not to. Natatawang sabi niya. Shit, sabi ko na nga ba. Nanggigigil na sumenya si JD kay Ice na nakakubli sa likod ng isang matabang puno. Mukhang nag-iba ang isip ni Jane. Ang sabi nito ay magkikita sila sa isang restaurant na malapit sa lawa ng alauna ng madaling araw. Dadalhin ni Akira ang mapa at kapalit niyon ay ibibigay ni Jin sa kanila ang anak ni Akira. Ngunit papalapit pa lamang si Akira ay kinapkapan na ito ng mga tauhan ni Jin upang masigurong walang dalmang armas ito. Kapag kuwan ay nilapitan ito ni Jin at sinampal ito sa mukha. Sa palagay mo, na-secure na ni Suki ang anak ni Akira? Tanong ni JD kay Ice gamit ang communication link nila. Wala pang kumpirmasyon pero huwag na tayong maghintay, sagot nito. Napapaligiran ng mga puno ang restaurant na may open area
Para sa mga gustong kumain sa labas at may air-conditioned space sa loob. Operational iyon tuwing umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. Base sa napag-alaman nila ni Ice, si Jean, napakayaman ang may-ari niyon. Iyon yata ang bagong cover nito para sa mga illegal na mga gawain nito mula nang makalabas ito sa kulungan ilang buwan na ang nakalipas. Ilan pa? Tanong niya. 4, sagot nito. Nakarinig sila ng mahinang kalabog. 3 na lang. Napangiti siya nang matumba ang isang lalaki na nakatayo malapit sa punong pinagtataguan ni Ice. She was doing her favorite pastime, putting enemies to sleep. Pumasok sa isip niya si Tony. Tinawagan siya ni Brandon nang matapos ang operasyon. Tulog pa raw si Tony. The first 48 hours after surgery were always the most critical. He could not think of that now. Focus JD. Habang hinihila ni Ice ang lalaki upang maitago ito sa likod ng matataas na halaman, binilang niya kung ilan ang natirang gwardiya sa grounds. 6 pa. 2 sa harap ng restaurant at 2 sa magkabilang gilid. Inako na ni Ice ang responsibilidad sa lahat ng bantay na nasa labas. Ang kailangan niyang gawin ay ang maitakas si Akira at mapanatiling buhay silang lahat bago dumating ang mga pulis. Sinulya pa niya ang kanyang relo. May 20 minuto pa siya bago dumating ang mga pulis. Bibigyan niya ng 5 minuto si Ice para tapusin ng lahat ng gwardya. Pagkatapos niyon ay maghahanap na siya ng paraan upang makapasok sila. 2 lalaki ang magkasunod na natumba sa di kalayuan. Hindi na nabibigyan ng pagkakataong sumigaw ang mga nabibiktima ng tranquilizer gun nila. Malamang na dinoble ni Ice ang dosage kaya tulog agad ang sinumang tamaan niyon. Naghiwalay sila ni Ice. Nagtungo ito sa likod habang siya ay nagtungo sa open area ng restaurant. Nagkubli siya sa isang mesa malapit sa dingding. Tamang-tama dahil halos umabot sa sahig ang mantel kaya hindi siya makikita ni numan. Dahan-dahang tumayo siya ng kaunti para hawiin ang kurtinang tumatabing sa glass window. Nakatayo sa gitna ng restaurant si Akira. Napapaligiran ito ng 4 na lalaki. Nasa harap nito si Jean na lalong tumigas ang anyo pagkaraan ng 3 taong pananatili sa kulungan. Base sa napag-alaman nila, may nakahanap ng paraan para makalabas ito on parole. Kapag nagtagumpay sila, maaari nilang mapabalik ito sa loob ng kulungan sa loob ng 20 minuto. Idinikit niya sa glass window ang dala niyang hearing aid kung tawagin ni Ice upang marinig at ang pinag-uusapan ng mga nasa loob. "Nasaan ang anak ko?" Galit na tanong ni Akira kay Jean. "Ang sabi mo, papakawalan mo siya kapag isinauli ko ang mapa. Sa palagay mo, ganun lang kadali yun? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin?" Tumawa si Jean. "Pasalamat ka at mabait ako sa mga bata. Kung hindi, pinasunod ko na siya sa kanyang ina." "Wala ka palang balak na pakawalan ng anak ko." Puno ng panlulumo ang tinig ni Akira. "Pakakawalan ko siya sa isang kondisyon. Ilang taon din akong nawala sa sirkulasyon pero alam kong pinag-aaralan mo ang mapang ito. Ituro mo muna sa akin kung nasaan ang armor." Kailangan nilang kumilos. Hindi alam ni Akira kung nasaan ang lokasyon ng armor. Kahit pa magsinungaling ito, hindi sila nakasisigurong hindi ito papatayin ni Jean. Pwede siyang pumasok sa loob ngunit may posibilidad na aksidenteng tamaan si Akira. "Punta ka na rito sa likod," wika ni Ice. Tinanggal niya ang hearing aid at maingat na nagtungo sa likod. Kinalikot nito ang lock ng datnan niya ito. Yung mga bantay, tulog na lahat. Yung nasa loob na lang ng restaurant ang natitira, sagot nito. "Baril mo." Iniabot nito sa kanya ang 2 45 kalibreng baril. 2 ang hawak nitong ganoon ding klaseng baril. "Saan galing ang mga ito?" tanong nito. "Kinupit ko sa mga gwardya. At least hindi tayo madadali sa ballistic test." Nakangiting sabi nito. "May mga bala ba naman ang mga ito?" "Meron. Siniguro ko bago ko kinuha," sabi nito. He pulled the door open slowly and glanced inside. It was dark. "I love the dark," komento ni Ice. "Yeah," sang-ayon niya. "It's so much easier to kill with it." Nagkatinginan sina JD at Ice nang marinig nila ang sigaw ni Akira mula sa loob. Nagmamadaling sumilip sila sa salamin sa pinto ng kusina. All the tables and chairs were pushed to the side.
Nakaluhod si Akira sa harap ni Jin. Nang tumingala ito sa kanilang nakitang putok ang mga labi nito. "Shit!" sambit ni Ice. At saka sumandal sa dingding sa gilid ng pinto. "Maim or kill?" "Option 1, less complications," sagot niya. Sinipat niya ang mga nakatayo sa loob ng restaurant. 2 sa kaliwa at 1 sa bandang kanan. Halos diretso sa kinatatayuan nila ay may isang lalaking naka-Amerikana. Nakatayo ito sa likuran ni Jin. May 2 pang lalaking nasa magkabilang gilid ni Akira. "On 3, wika niya. 1, 2, 3. Sabay silang lumabas sa swing doors. Ice fired her first shot. Dropped, rolled and fired again from under the table. Sa pole sa binti ang isang lalaki sa kaliwa at ang isang nasa tabi ni Akira. Nakapwesto ang baril niya sa likod ni Jin at sa isang lalaki sa kanan. Sabay niyang kinalabit ang mga gatilyo. Tinamaan niya sa hita ang lalaki sa kanan kasabay ng pagharap ng lalaking nakatayo sa likuran ni Jin. Iyong naka-Amerikana ay nasapol niya sa kanang dibdib. Muling nagpaputok si Ice. Natumba ang isa pang lalaki sa kaliwa. Sapo ang tagiliran nito. Sa kaguluhan nakita niyang sinisipa ni Ice ang mga nakakalat na baril palayo sa mga kalaban. When the smoke cleared, he found himself staring at the barrel of Jin's .45 Magnum 5 feet away. Sinulya pa niya si Ice. Ang isang baril nito ay nakatutok kay Jin. Ang isa ay sa lalaking katabi ni Akira na nakatutok din ang baril kay Ice. Si Akira naman na nakaluhod pa rin ay tila pigil ang hiningang nakatitig sa isa pang 45 ni Jin. May isang talampakan lamang ang layo sa noo nito. If Jin's finger twitch, Akira would be minus ahead. "Mukhang mahirap ang sitwasyon nating 5. Nakangiting sabi ni Jin. "Alam kong suicidal kayo. Pero kung gusto ninyong mabuhay itong kaibigan nyo at ang anak niya, hindi kayo magpapadalos-dalos." "Ano ang gusto mong mangyari?" Sandaling sinalubong ni JD ang mga mata ni Akira at nakita niyang kahit nakaluhod ay mas nangingibabaw ang galit nito kaysa takot. "Keep that fire burning, dude. Alam kong ikaw ang nag-iimbestiga tungkol sa mapa. Tama, kaya hindi advisable na barilin mo ako." Interesanteng sentimiento. Tumingin ito kay Akira. "It seems we are at an impasse. I want my measure. He had a map. Now I have bought him and the map. And you want him. But I have his son. And you want him too. Parang ang dami yatang nasa akin na gusto niyong kunin." "Hindi ako interesado sa mapa," sagot niya. Sinulya pa niya si Ice. Nakatalikod si Jin dito ngunit nakaharap dito ang lalaking katabi ni Akira. Nagtama ang mga mata nila ni Ice. Itinaas nito ang baba nito hudyat na wala itong balak sumuko. Bumaling uli siya kay Jin. "Ano ang gusto mong kapalit ng kalayaan ni na Akira?" "Gusto kong hanapin mo ang kayamanang itinuturo ng mapa." Mahirap makipag-negotiate pag may nakatutok na baril. He stared pointedly at Jin's gun, then back at the man who held it. "I don't react well under pressure." Muling sinulya pa niya si Ice. Pagkatapos ay si Akira. Tumingin si Akira sa lalaki sa tabi nitong nakatutok kay Ice ang baril. He only had a split second to digest everything. Bigla ay dinakma ni Akira sa tuhod ang lalaking nakatayo sa tabi nito. Napalingon si Jin kasabay ng pagpapaputok ng baril. Dumapa si Akira. Umalingaw-ngaw ang mga putok sa loob ng restaurant. Pagkatapos ng putukan ay tumingin siya kay Jin. Ngumiti ito tila hindi makapaniwala. Then he saw the blood bloom in front of the man's shirt, right over the heart before he fell face down on the tiled floor. Sandaling tinitigan ni JD ang nakadapang katawan ni Jin. Nagkalat ang dugo nito. Sabay sila ni Ice na binaril ito. Nilingon niya si Akira. Ginagawa nitong punching bag ang lalaking sinunggaban nito. "Tama na," awat niya rito. "Baka mawala ng malay yan. Kailangan natin siyang tanungin." Umakma siyang lalapit dito ngunit napangiwi siya nang biglang kumirot ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Tinutop niya iyon para haplusin ang maramdaman niyang basa iyon. Napatitig siya roon. Nagulat siya nang makitang basa iyon ng dugo.
JD! Dagling nilapitan siya ni Ice at hinawakan sa braso. The pain shot from his chest to his brain. He was seeing stars and the Milky Way galaxy. Sorry, hinging pa umanhin nito. Sinuro nito ang tama niya. Ba't ka kasi hindi umilag? Paninisi nito sa kanya. Anong akala mo sa akin? Si Neo sa The Matrix? Asik niya rito. Dumukot siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at itinapal iyon sa sugat niya. He didn't want to think it hurt like hell and it barely missed his heart. His heart, Tony. Akira, tigilan mo na yung isang yan. Baka mapatay mo siya. Saway ni Ice sa lalaki. Kapag kuwan ay naglabas ito ng panyo mula sa pantalon nito at pinunasan ng mga baril upang mabura ang mga fingerprints nila. Diego, pahiram ng Frankenstein phone mo. Backpacket. Dinukot ni Ice mula sa bulsa niya ang satellite phone niyang in-alter upang maging untraceable. Pinagtagpi-tagpi niya iyon ng duct tape, ergo the name Frankenstein. Suki, bungad ni Ice sa kausap nito sa kabilang linya. Oo, nandito pa kami. No, patay na siya. May 7 tulog sa labas. 5 ang may tama ng bala. Pang-6 si JD at isang bugbog sarado. Tinapos nito ang tawag sa pamamagitan ng pagsasabi ng address ng lugar na kinaroroonan nila. Lumapit ito kay Akira. Tama na, darating na ang mga pulis at kasama raw nila ang anak mo. Paano mo nalaman ang address dito? Tanong niya. Tinanong ko yung isang kasamahan ni Jean na nakabantay sa labas. Ano naman ang ginawa mo? Tanong niya. She could be ruthless when she needed information. Dislocated a finger. Sagot nito. Tinaasan niya ito ng kilay. Okay. Muntik ko na siyang balian ng braso. Muntik lang dahil hindi ko naman itinuloy. Bumabait ka na yata. Tudyo niya rito. She gave him a disgusted look. Shut up. Gusto mong dagdagan ko pa ang sugat mo? No need. I'm about to pass out. JD woke up in the hospital. Disoriented and dizzy with a dull throbbing ache on his chest. Nang lumingon siya ay nakita niya si Ice na nakaupo sa silyang nasa tabi ng kamang kinahihiga niya. Marahil ay naramdaman nitong gising na siya dahil humarap ito sa kanya. Base sa hitsura nito mukhang walang tulog ito. He felt guilty all over again. She should have been resting. He should be sleeping beside Ivo and doing those weird things married people did when they wake up. Hindi dapat ito nagbabantay sa kanya. Pwede ba, Diego? Burahin mo yung look of guilt na iyan sa mukha mo. Hindi bagay sa'yo. Desisyon kong samahan ka. Huwag kang umastang parang pasan mo ang daigdig at kasalanan mo kung hindi ako nakatulog. Natahimik siya. Ice might be in love. Married and a mother to 2 little kids, but she was still the same tough girl who did not tolerate wimps. Tumawag na ba si Brandon? Tanong niya. Tumango ito. Nasa isang private room na raw si Tony. Under observation pa rin siya pero mukhang successful ang operation. Madaldal na nga raw uli si Tony. Madaldal? Teka, ilang araw na ba ako rito? Bumangon siya para umupo. Sa ginawa niya ay kumirot ang sugat niya. Napaungol siya. Umupo si Ice sa gilid ng kanyang kama. 3 araw. Ang sabi ng doktor, pwede ka na raw lumabas bukas kapag nagising ka ngayon at kapag maayos na ang pakiramdam mo. Umiling-iling ito. Maswerte ka. 2 pulgada lang daw ang layo ng tama ng bala sa puso mo. Kung nagkataon, pumalatak ito. Muntik na pala siyang mamatay. Ngunit hindi iyon ang iniisip niya kundi si Tony. Kung namatay siya, binigyan pa niya ng karagdagang sama ng loob ito. Ice, pakisabi sa doktor na i-release na ako. She grinned. Sabi ko nga. Ang nakangiting mukha ni Clark ang nabungaran ni Tony nang magising siya mula sa operasyon. Naisa na niyang makita si JD, ngunit alam niyang hindi pa ito nakakabalik sa bansa dahil kung nakabalik na ito, siguradong naroon ito sa hospital room niya. Nanalangin siyang sana ay maayos ang kalagayan nito at ni Ice. Pinagdasal din niyang sana ay tanggapin ng kanyang katawan ang bagong puso niya.
Speaking of her new heart, she had a friend she wanted to thank. "Clark, pakitaas naman ang kama ko," wika niya. Nagpa siya itong i-postpone ang pagbalik nito sa Pakistan para mabantayan siya nito sa hospital. Mabilis na inirecline nito ang kama niya. "Thank you for looking after me," sabi niya nang maupo uli ito sa silya sa tabi ng kanyang kama. "This pleasure is mine," wika nito. "I've never had a patient who wants to get out of bed so fast. If you need anything, just let me know. She won't be needing anything from you if I can help it." Sabay na napabaling sila ni Clark sa bumukas na pinto. Nakatayo roon si JD at salubong ang mga kilay nito. Ngumiti si Clark. "Well, I better go and leave you two to yourselves." Hinagkan siya nito sa pisngi. "Try not to kill him, Tony. You are not allowed to do any strenuous physical activity yet." Napangiti siya kahit paano pero hindi niya magawang tumingin kay JD. Naiilang siya. Kailan ba siya huling tumingin sa salamin? Ni hindi siya nakakapagsipilyo. Shit. "Tony, look at me," utos nito. Dahan-dahang nag-angat siya ng tingin. Una niyang nakita ang malapad na dibdib nito. Kasunod ang leeg nito hanggang sa dumapo ang kanyang paningin sa mukha nito. Maputla ito at may maliit na sugat sa gilid ng panga nito na marahil ay dulot ng pang-ahit. Sa kabila niyon ay napakagwapo pa rin ito. "Hey!" Kinagat niya ang ibabang labi niya. Sa marami-rami din gusto niyang sabihin at itanong ay hey lamang ang nasabi niya rito. Tila kasi nilipad sa kung saan ang mga tanong niya. Gayon din ang sasabihin niya rito. She was just happy he was there. He was alive. "Pwede ba kitang yakapin?" tanong nito. "Hindi ko alam," sagot niya. "Don't worry, I'll be very very careful." Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Bumungis-ngis siya. "Alam ko." After some slow maneuvering, he managed to wrap his long arms around her very slight frame and bury his face in her hair. "I miss you." "I miss you too." Niyakap din niya ito at inhilig sa dibdib nito ang kanyang ulo. Nanigas ito at napahigit ng hininga. Then he groaned. Nag-angat siya ng mukha at tinitigan niya ito. He grinned innocently. Nagdududang kinapa niya ang dibdib nito. "Ano to?" Wala," sagot nito at nag-iwas ng tingin. "JD," nagbabantang sabi niya. "Anong nangyari sa'yo?" Dinot-dot niya ang dibdib nito. "Aw!" hiyaw nito. "Sumagot ka." "Alright, natamaan ako ng bala." "Nabaril ka?" Hindi niya alam kung magagalit siya o mag-aalala rito. "Okay ka na ba? Bakit naglalakad ka na?" "Tony, sa dibdib ako binaril, hindi sa paa. Pero kahit nalumpo pa ako, pupunta pa rin ako rito." "Hubarin mo ang t-shirt mo," utos niya rito. Ngumisi ito. "Hindi pwede yang iniisip mo. Baka pumasok si Doc at i-evict tayo rito for incident. JD." "Huhubarin na nga eh." Nagmamadaling hinubad nito ang t-shirt nito. Napapikit siya nang makita ang benda sa dibdib nito. May marka pa ng dugo iyon. "Ano ka ba? Nagpapakamatay ka ba? Pagkatapos mo akong ipa-opera, magpapakamatay ka? Gusto mo ba akong mamatay sa sama ng loob?" Nakangiting niyakap siya nito at pinahimlay sa dibdib nito. "I'm sorry, huwag ka nang umiyak." Sinalat niya ang kanyang pisngi. Hindi niya namamalayang umiiyak siya kung hindi na to sinabi. He stroked her back and whispered soothing words until she relaxed against him. "I'm sorry," muling sabi nito. Hinawakan nito ang kanyang baba. Iniangat ang kanyang mukha at tinuyo ng halik ang kanyang mga luha. "Handa ka na bang makinig sa paliwanag ko?" Tumango siya. Naiinis siya sa kanyang sarili. Dati ay hindi naman siya iyakin. Bakit kay JD ay para siyang sirang gripo? Nagsimula itong magsalaysay. Sinabi nito sa kanya kung bakit ito pumunta sa Japan at kung bakit kailangang ito at si Ice ang lumakad. Ngunit hindi nito sinabi ang tungkol sa asawa ni Akira. "Diego, pakisabi kay Akira salamat."
Napuno ng pagtataka ang mukha nito. Dahil nakauwi ka ng buhay at dahil binigyan niya ako ng bagong buhay. She felt him tense under her hand. She squeezed his arm as if to assure him it was okay. Alam ko ang tungkol sa asawa niya, JD. Napatitig ito sa kanya. She could almost hear the click when his brain put the puzzle together. I'm going to kill him. Don't! At nagmamadaling nagpaliwanag siya bago nito i-murder si Brandon. Pinilit ko siyang sabihin sa akin ng totoo. Ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga kamay. Nag-uumapaw ang pagmamahal niya para dito. Thank you. He must have seen something in her eyes that made him look at her like he was overwhelmed and couldn't believe what he was seeing. Tony, ay hinila niya pababa ang ulo nito at hindi na niya hinayaan pang magsalita ito. Gusto lamang niyang ipadama ang lahat ng pagmamahal at pasasalamat niya rito dahil sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. He kissed her back with gentleness and passion and the promise of what they have been together. Napangiti siya na maghiwalay ang kanilang mga labi. Masasal kasi ang tibok ng kanyang puso. Ilang araw pa lang, na-exercise na ng mabuti ang brand new second-hand heart ko. Tumawa ito. Pagaling ka at nang ma-exercise natin ang iba pang parte ng katawan mo. Tumatawang tinampal niya ito sa braso. Thank you, muli ay sabi niya. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito at sinalubong ang titig niya. Ayokong tanawin mong utang na loob ang pagtulong ko sa'yo. Ayokong sa bawat araw na lang ng buhay natin ay iniisip mong may obligasyon ka sa akin dahil sa ginawa ko. Maliit na bagay lamang ang nagawa ko para sa'yo kumpara sa nagawa mo para sa akin. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. Dati hindi ko iniisip kung mamatay man ako dahil sa mga pinagagawa ko dahil sa ganong paraan ko nararamdaman na buhay ako. Kaya wala akong pakundangang isinusuong ko ang sarili ko sa panganib. Pero ngayon, hindi ko na kailangang gawing iyon. All I have to do is look at you and I'm happy I'm alive. JD, yun lamang ang nasabi niya dahil napagkabig na ang kanyang lalamunan. Kung iiyak ka lang tuwing sinasabi ko ang damdamin ko para sa'yo, hindi na uli ako magsasalita tungkol doon. Hindi na rin ako mag-I love you sa'yo. Kaya tumigil ka na sa kaiiyak. Tumatawang niyakap niya ito. I love you, Diego. Tumawa rin ito at hinagkan ang tuktok ng kanyang ulo. I love you more. Napangiti siya. She wouldn't let him drag her into an argument over this. But then again, it could be interesting. JD, punta tayo sa Bacolod. Namimiss ko na ang SM at Robinsons. Yaya ni Tony kay JD na 30 minuto nang nagkukulong sa library. Pinasok na niya ito roon. Nadat na niya itong nakaupo sa likod ng mesa. Abala ito sa pag-alog at pagbabaliktad sa hawak na sculpture ng samurai warrior. Gusto kong kumain ng batchoy at chocolate cake ni Brandon. Parang hindi siya narinig nito at nagpatuloy ito sa ginagawa. Nagkamot pa ito sa batok. Hoy! Tinampal niya ito sa balikat para makuha ang atensyon nito. Hindi ka naman nakikinig eh. Tumingin ito sa kanya subalit tila hindi naman nakafocus ang atensyon nito sa kanya. He still seemed to be processing something in his mind. Nakikinig ako. Pagkalabas niya ng ospital, hindi nag-aaksaya ng panahon si JD. Binigyan siya nito ng 1 buwan at pinakasalan siya. The sex was not acrobatic yet, but it was just as fun and as fulfilling. Pero kaninang umaga pa niya napunan na tila invisible siya rito. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Sige nga, anong sinabi ko sa'yo? Namimiss mo na ang SM at Robinsons. Gusto mong kumain ng batchoy at chocolate cake ni Brandon. Ulit nito bago muling ibinalik ang tingin sa samurai warrior. Hinablot niya iyon at pinamaywangan ito. So, sa loob ng 2 buwang pagsasama nila ay isa lamang ang reklamo niya rito. Kapag may pinagkakaabalahan ito ay nagiging non-existent siya rito. But she had found an effective way to get his attention. She sat on his lap and smiled at him. His arms automatically went around her. Alis tayo? 1 linggo na tayo rito, nabobore na ako. Pagkabili nito ng bahay ay pinaayos nito iyon.
Ipinamodernize nito ang plumbing system. Some parts of the house were still under repair. Hindi sila nagtanggal ng katulong, si Aling Marin pa rin ang mayordoma. Pumayag si JD na manatili si Renz sa villa habang nagpapatayo ito ng bahay. Si Marie naman bumalik na sa Amerika pagkatapos ng kasal nila ni JD. Pa-text-text na lamang ito upang makibalita. Grabe naman, 2 buwan pa lang tayong kasal, bored ka na sa akin. Eksaheradong umiling ito bago isinubsob ang mukha nito sa kanyang leeg. Ayan tuloy, na-distract na ako. Kung ganon, punta tayo sa Bacolod. I'm busy, anito habang hinahalikan siya nito sa leeg. Dinampot niya ang samurai warrior. Nakita niyang nakabuon doon ang cast iron version ng silang Tanaka clan. Cool! Itinulak niya si JD para malayo ito sa kanyang leeg. Tinangka nitong halikan siya pero ipinangsangga niya ang samurai warrior sa mukha nito. Pinahalik mo ko sa ano niya? Yak! Pinahid nito ang likod ng kamay ng mga labi nito. Punta na kasi tayo sa Bacolod, aniya. Pupunta naman sina Ice dito mamayang hapon. Hintayin na lang natin sila. Magpapabili na lang ako ng batchoy at chocolate cake. Sige na nga, napipilitang sabi niya. Lumayo siya rito at naupo roon sa isang couch. Iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid. It was totally theirs now. Pinalitan na nila ang mga family portraits ng mga Valladolid na mga landscape at seascapes. Mga action figures at comic book collection ni JD ang nakalagay sa mga shelves. Ang desk lamang ang natira doon at ilang antigong cabinets at mga librong binili ni JD kay Marie. Nag-install din ito ng computer console na may 3 LCD screens sa isang side. It was a gamer's paradise at dahil mahilig din siya sa computer games, she loved it. Sasama ba si Akira sa kanila mamaya? Nag-install din ito ng computer console na may 3 LCD screens sa isang side. It was a gamer's paradise at dahil mahilig din siya sa computer games, she loved it. Sasama ba si Akira sa kanila mamaya? Tanong niya. Oo, nag-break siya sa training para pumunta rito. Kumusta naman ang training niya? Mabait ba si Asuka? Oo naman daw, mukhang enjoy naman daw si Akira. Tanungin mo siya mamaya, isasama yata niya si Nico. Anitong ang tinutukoy ay ang anak ni Akira. Akin na yung samurai warrior, sabi nito. Noon niya na po na nahawak pa pala niya iyon. Ano bang hinahanap mo rito? Ininspeksyon niya ang samurai warrior pero wala siyang makitang kakaiba roon. Ang sabi kasi sa bugtong, a warrior will open the door. Tinitingnan ko kung pwedeng buksan yan. Naisip ko baka may note sa loob niyan o di kaya ay susi. Yung naiwan kasing sculpture ng dating asawa ni Ina sa kanya. Pwedeng i-twist at buksan. Pero mukhang solid talaga ang isang yan. Pumalatak ito. Ano nang plano mo? Titingnan ko uli ang plano ng bahay mamaya. Pagdating ni na Elf, maghahanap kami ng mga possible areas na pwedeng pagtaguan ng armor. Oh well, it can wait. It's time I take a break. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Kapag kuwan ay hinawakan siya nito sa braso at hinila patayo. Saan tayo pupunta? Nanlalagkit ako, ligo tayo. Kau talaga? Pero nagpahila rin siya rito. Ayos ka lang ba, Tony? Tanong sa kanya ni JD habang magkahawak na kamay na tinatahak nila ang kakahuyan. Ayos lang ako. Muli ay sagot niya. 10 beses na tanong na kasi niyon sa loob ng 20 minuto. Oras na ba? Tumingin ito sa relo nito. Almost. Iniabot nito sa kanya ang satellite phone nito. Tawagan mo na si Ivo. Tinawagan niya si Ivo. Kapag kuwan ay ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa marating nila ang pinakamataas na puno ng Nara. Tumingin siya sa kanyang relo. Malapit nang mag-alas 5 ng hapon. Sigurado kang ito yung puno? Tanong niya. Tumaas ang isang kilay nito. Wala ka bang tiwala sa akin? Siyempre meron, boss. Natatawang sagot niya. Good. Wives are supposed to be submissive to their husbands, you know?
Nakangising sabi nito. Ganon? Mataray na sabi niya at tinaas din niya ang kilay. Anong tawag mo sa pagluhod mo sa gilid ng kama kanina? His grin turned wicked. Pagsamba, sagot nito. Napahalakhak siya. Napatingala sila sa himpapawid nang marinig nila ang ugong ng papalapit na helicopter. Maya-maya pa ay lumapag iyon. Bumaba ang mga troubleshooters maliban kay Fox na siyang nagpapalipad ng helicopter. Sumulyap si JD sa relo nito at sa puro ng Nara. It's time. Kalahati ng puno ay natatakpan ng anino at ang aninong iyon ay nag-e-extend hanggang sa isang bahagi ng bahay nila. Half in the shadows and half in the light. Tumingin si JD kay Ice. Umakyat uli ito sa helicopter. Nagpaikot-ikot yun sa ere bago muling lumapag. Sa library! Sigaw ni Ice na patakbong lumapit sa kanila. Patakbong tinungo nila ang parteng iyon ng bahay. Ano ba ang hinahanap natin? Tanong ni Tony. Nasa library na silang lahat ng mga sandaling iyon. Inilabas ni JD ang plano ng bahay at ngayon ay nakalatag na iyon sa mesa. May palagay akong nandito lamang ang hinahanap natin. Tingnan nyo. Itinuro nito ang bahagi ng library kung saan may mga nakahilerang shelves. Pwede ring doon. Itinuro nito ang sulok malapit sa pinto. Pero wala akong nakitang posibleng entryway. Lumapit si Elf sa bookshelf na itinuro ni JD. Nasa pinakasulok iyon. Natry niyo na bang galawin ito? Hindi pwedeng alisin yan, sagot ni JD. Naka-anchor yan pare, hindi kaya ng powers ko. Ayoko namang ipag-iba sa karpintero. Saka sa totoo lang, hindi pa namin na-explore ni Tony ang buong bahay. Iba kasi ang ine-explore mo eh. Biro ni Brandon na ikinatawa ng lahat. Bumaling ito sa kanya at kinindatan siya. Guys, tulungan niyo akong itabi ang mga action figures ni JD. Wika ni Elf. Hoy Tisoy, saan ka pupunta? Sigaw ni Fox kay Brandon na palabas na ng library. Kukuha ko ng merienda. Nakangiting sagot nito saka mabilis na lumabas ng pinto. Walang hiya talagang lalaking yun, wika ni Evo. Wow, Spider-Man number 1. Bulales nito sabay dampot sa isang comic book sa shelf. Akin na yan, trabaho muna. Sabi ni Ranger sabay hablot sa comic book bago pa iyon mailabas ni Evo sa plastic. Ibinigay ni Ranger ang comic book kay Ice. Let the men do the work, ladies. Nakangiting sabi ni Akira. Umupo sila ni Ice sa sofa at pinagmasdan ng mga ito. Tumabi sa kanila si Akira. Hey you, why aren't you helping? Tanong ni Fox kay Akira. Jetlag, sagot nito na ikinatawa nila ni Ice. Malapit lang naman ang Japan sa Pilipinas para magka-jetlag ito. Ang ganda ng view, bulong niya kay Ice habang pinanonood ng mga lalaki na tinatanggal ang laman ng shelf. I agree, sang-ayon ni Ice. Hindi nagtagal at naalis din ang lahat ng laman ng bookshelf. Inalis ng mga lalaki ang shelf. Tumambad sa kanila ang dingding na gawa sa bricks. Magsisimula ako sa eye level. Gago naman ang gumawa kapag sa itaas pa inilagay ang lever, sabi ni JD. Paisa-isang itinulak nito ang mga bricks. Ano kaya kung pag-revolve? Ang labas mo ay Japan na, wika ni Evo. Hindi na natin kailangang ihatid si Akira. Nagtawa na ng mga lalaki. Napapailing naman na bumaling si Tony kay Ice. Kagaya niya, umiling-iling din ito. Pagkalipas ng mahaba-haba ring paghihintay, nagbunga ang pagtsatsaga ni JD. Lumubog ang brick na itinulak nito. Narinig nila ang tunog na tila hinihilang kadena. Maya-maya ay bumukas ang sahig. Nagmamadaling tumayo sila ni Ice para makiisyoso. Sa palagay niya, naglalaro sa dalawang talampakan ang lapad ng bumukas na pinto sa sahig. Nang sumilip siya ay nakita niyang mayroong makitid na hagdan na yari sa bato pababa. Bababa tayo riyan? Ang dilim! Nakangiwing sabi niya. May mga ahas at daga siguro dyan, dagdag ni JD. Kung ganon, tara na, wika ni Ice. Dumukot ito mula sa isa sa mga bulsa ng cargo shorts nito ng penlight. Kapag kuwan ay nagpatiluna na ito sa pagbaba ng hagdan.
Suicidal talaga ang babaeng yan, wika ni JD. Kukunin ko lang ang metal detector at flashlight. Ako naman kukuha ng mga pala, just in case may kailangan tayong hukayin, wika ni Ranger. Nang magbalik si JD ay dala na nito ang flashlight at metal detector. May strap ang stabilizer sa braso nito kaya mukhang elongated cyborg arm iyon. Itinaas iyon ni JD at itinutok sa kanila na Animo Armalite iyon. I am the Terminator, hasta la vista baby, sabi nito at pinagbabaril kunwari sila. Hinintay nilang magbalik si Ranger bago sila bumaba sa hukay. It was damp and dark. Napangiwisi yan nang bumaon ang rubber shoes niya sa basang lupa. Ayaw niyang isipin kung ano ang mga nasa paligid niya. Binuhay ni JD ang flashlight at bumaha ng liwanag sa lugar. Ready? Tanong nito. Ready, sabay-sabay na sagot nilang lahat. Nagsimula na silang maglakad. Kumapit siya kay JD. Nasaan na kaya si Ice? Tumingin siya sa malayo ngunit dahil madilim ang lugar hindi niya makita ito. Parang tunnel na 8 talampakan ang taas at 3 metro ang lapad ng kinatatayuan nila. Naunan siguro, kung plano mong kumapit sa akin, ikaw ang humawak ng flashlight. Ibinigay nito sa kanya ang flashlight at nagsimulang maglakad habang iginagalaw-galaw ang metal detector. Ano kaya ang lugar na ito? Tanong niya. Itinutok niya ang flashlight sa paligid. The wall was a mixture of sand and gravel held together by the roots of trees and occasional wooden and metal braces. Malamang na escape route ito, sagot ni JD. Nung unang construction pa siguro ng bahay ginawa ito. Kahit masasabing matataas ang tingin ng mga tao sa mga Kastila noon, alam nilang sooner or later ay magkakaroon ng pag-aaklas. Kaya siguro nagpapagawa ang mga Valladolid ng tunnel para may lugar silang pagtataguan o magagamit nila sa pagtakas. Bumaling si JD kay Akira. Ipinaliwanag niya rito kung ano ang lugar na kinaroroonan nila. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng liwanag sa unahan. Nagmumula ayon sa penlight na hawak ni Ice. Ang tagal nyo, reklamo nito. Halos nasa dulo na ito ng tunnel. Napuna niyang lumawak ng halos 2 metro ang daan patungo roon. Ito na ang dulo. Labasan na ang kasunod nito, sabi pa nito. Biglang tumigil sa paglalakad si JD kaya nabangga niya sa likod nito. Itinaas nito ang isang kamay nito. Huminto silang lahat. What's wrong? Tanong ni Akira. Nandito ang hinahanap natin, sabi ni JD. Sunod-sunod ang pagtunog ng metal detector. Lumakas ang tunog ng ilapit ni JD sa dingding ang metal detector. Hopefully hindi scrap metal ang nandyan, wika niya. Hinubad ni JD ang metal detector at kinuha ang isa sa mga palang bitbit ni Ranger. Tumabi sila at manghang pinanood ang 2 lalaki habang naguhukay. Hindi nagtagal na hantad ang isang itim na kahon. Masadingding iyon nakabaon kaysa sa lupa. Hinila iyon palabas sina Ivo at Fox. Pinanood nila ang mga ito habang naghahanap ng paraang buksan ang parihabang baul. Hay nako, initsa ni Ice kay JD ang switchblade nito. Thanks Ice, nakangiting sinalo ni JD iyon at muling itinutok ang pansin sa mga metal clamps sa 4 na sulok ng baul. Kapag kuwan ay pinahid ni JD ang kamay nito sa ibabaw ng baul upang matanggal ang mga lupa roon. Tumambad sa kanila ang isang cast iron seal. Nagkatinginan sila ni JD. Napangiti si JD habang naglalakad sa pasilyo. Tumatagos ang liwanag doon na nagmumula sa veranda. Pamilyar na sa kanya ang pasikot-sikot ng bahay pagkalipas ng 3 taong pagtira doon. Kauuwi lamang niya gayang nakagawian niya. Dumiretso siya sa silid na iyon. And as always, he was filled with anticipation. Pinihit niya ang seradura at itinulak pabukas ang pinto. Nang pumasok siya sa silid ay nakita agad niya ang kanyang anak na sila Chain. 5 buwan pa lamang ito pero malaki na at masiglang nagsisisi pa habang hawak ang rattle. Sa tabi nito ay nakahiga ng patagilid si Tony. Nag-angat ng tingin ang kanyang asawa at nginitian siya. He could feel that crazy warm thing fill his chest when she smiled. Hi! Hi Dad! Nakangiting sagot nito.
Bumangon ito at saka kinarga sila Klein. Tuwang-tuwang nagkakakawag ang kanilang anak. Yumuko siya at hinagkan si Tony sa mga labi. Dada, nanlalaki ang mga matang napabaling sila ni Tony sa kanilang anak. Nagsalita ba sila Klein? Dada? Ulit nila Kane. In-extend nito ang mga kamay na animo magpapakarga. Mabilis na kinuha niya ito mula kay Tony. Ang talino ng baby ko. Mana sa daddy. Say dada again. Dada. Sigaw nito at tila kinikiliting tumawa. Sumipa si Papa ito sa ere. Maya-maya ay sumeryoso ito. Animo magko-concentrate. Maya-maya ay nakaamoy siya ng mabantot. Tony nagpupo. Nakangiwing sabi niya. Akin na. Dada. Sigaw uli ng baby. Animo sinasabing siya ang maglinis ng tae nito. Okay ako na lang. Sumusukang sabi niya. Tony smiled that made him feel 10 feet tall. The one that made him feel like he just took on the entire team of supervillains with his hand tied behind his back and won. Yumuko siya at hinalikan niya uli si Tony sa mga labi. She was his life. Dada and the smelly boy in his arms. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Kurt at Jade. Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo ay yung taong kahit hindi ka naiintindihan, hindi ka pa rin iiwan. At lagi po nating tatandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.